take 2. Dito tayo sa accumulation. So, ano ba yung accumulation? Basically, binibilang lang natin kung ilan yung na-accumulate or ilan yung sasakyan na nandun sa parking space natin. Okay? So, sabi, initially, meron tayong 25 na kotse sa loob ng parking. Tapos may pumasok daw na 150. Tapos may lumabas na 20. Ayun o, entering tsaka leaving. So, basically, ang mangyayari dyan, so, initially, 25. Ngayon, may pumasok na 150. Eh, di ibig sabihin, dadagdag lang tayo ng 150. No, edi may ganyan na karaming kotse sa loob. Kaso, may umalis na 20. So, minus 20. Ibig sabihin, during that time period, 155 na lang yung vehicles natin. And, paulit-ulit lang to. Yung 155 na yan, may pumasok ulit na 220, tapos lumabas ay 40. Sorry kung nakagano'n. Basta yan, sorry. Hindi ko sinasadya, sorry. So, 155 plus 220 minus 40. So, 155 na may pumasok na 220 tapos may umalis na 40. And, ayan, 335 na lang yung vehicles. Actually, dumami yan. Ayan. And, so, 335 na. Ayan. So, yung 335 may pumasok na 250. So, plus 250 minus 42 minus 42 543 na yung sagot. And ulit-ulit lang, 543 may pumasok na 175. So plus 175 minus ilan yung malis? 52. So minus 52 yan ay ito yan. So, yung 666 may pumasok uli na 180. So, plus 180 minus ilan ang umalis? 80. So, minus 80. 766 na yung accumulation during that time period. So, ganun lang ang accumulation. Napakadali. So, pahirapin natin ng konti sa sarili natin. No? Ayan. So, dito daw, meron tayong 40 base. So, basically, 40 yung ating total spaces. Okay? So, initially, meron daw 25. Tapos, interval daw is 5 minutes. Hanapin daw yung mga ganito, ganyan. Which is super duper dali lang. So, dito, sa accumulation, parang yung kanina lang. Initial daw is 25. Ito, the initial count was found to be 25. So, simula tayo sa 25. Lagay ko na muna dito. So, 25. Ilan ang pumasok? 3. Tapos ilan na lumabas? 2. So, plus 3 yung pumasok, minus 2. Yun na, wala. So, 26 na yung accumulation dito. And, marami siya. Ulit-ulit lang. So, 26. Ilan pumasok? 2. Ilan lumabas? 4. So, plus 2 minus 4. 24. And, yeah, medyo matagal to. Pero sige, sasagain ko na. So, ito, plus 4 minus 2 lang. Kasi 4 na pumasok, 2 na lumabas. So, plus 4 minus 2. Ayan, plus minus lang to. Ayan, kahirap-hirap. Tapos ito, plus 5 minus 4. 27. Tapos ano, plus 7 minus 3. 31. Ayan, plus 8 minus 2. 37. Plus 2 minus 7. 32. Plus 4 minus 2. Huwag na mentalin. Mas malaki dapat tiwala sa calculator kaysa sa sarili. Charot. So, plus 6 minus 4. 36. And plus 4 minus 1. Plus 3 minus 3. Well, syempre ganun pa rin naman yan. Wala, no? Mental ako, hindi pwede. Ayan,
39 pa rin. So, plus 2 minus 5, 36 na. So, ayan. May points ka na sa accumulation. Ngayon, ano yung occupancy natin? So, sabi dito, ang occupancy is accumulation over total spaces. So, ito, accumulation. Tapos, ano yung total spaces natin? Ang sabi ko kanina, meron tayong, dito sa survey, meron tayong parking area consisting of 40 bays. So, 40 yung total natin. Okay, total spaces. So, ayun lang, 26. Gawin ko na lang x over 40. So, calc ko na lang para mas mabilis. So, 26 over 40 lang yan, basically. Which is 0.65. And, ulit-ulit lang. Lagay ko lang 24 dito sa calc natin. 0.6 naman. 26. Well, parehas lang yan dito. So, 0.65. And so on and so forth. Oh my goodness. Sige, kaya ito. 0.675. Tapos, 31. Ito. Nakakalk lang naman ako. 0.775. 37. So, hindi pwedeng lalagpas sa 1. Okay? Pag lumagpas sa 1, may mali. Ayan, 32. Okay. So, ayan. Hindi ko na na-explain. Kasi, ulit lang naman. Calc lang. Well, paras lang yan. Tapos 36. 36 natin, 0.9. Okay, so meron tayong occupancy and pwede natin hanapin yung yung average occupancy, which is pag-a-add mo lang lahat yan over ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, summation mo lang ng lahat over 12, in which, well, tinatamad ako mag-type kasi isa lang kamay ko. So, titingin na lang sa PPT. And sa PPT, ang sabi dito ay yan dapat ay 0.80625. Okay? So, meron tayong accumulation, may occupancy. Ito ang average occupancy, okay? Average yan. Average occupancy. Yan. Okay? Tapos, sa parking load is accumulation multiplied by time interval natin. So, ano ba yung time interval natin? Ang sabi dito, time interval of 5 minutes. So, basically, yung accumulation natin, multiply lang natin sa 5. And, ayan. So, calc ko lang ulit. X times 5. So, calc 26. Isa-isa na naman natin. Ay. By the way, dito ha, summation mo lang lahat yan. 0.65 plus 0.6 plus 0.65. So on and so forth. Tapos i-divide mo kung ilan lahat yan. Kasi average nga. Okay. Sorry, medyo lutang na. Okay, anyways. Yan, ulit lang. So, 26. So 130 lang din to. 24. Ito 24 times 5 kasi 5 ang interval natin, magiging 120. And then 27 times 5, 135. 31 naman, 155. 37 185. Tapos
32, 160. Tapos 34 natin, calc. 34, 170, calc 36, 180. And since 36 din naman to parehas na lang yan, 180. Tapos 39 natin ay 195. Tapos parehas 39, so 195 na lang din yan. Tapos ano bang tinatanong? Meron tayong parking load. Ang tinatanong pala is total parking load. So summation mo lang lahat yan. And tinatamad ulit ako mag-type sa calculator. Pero kung itatype mo man yan, add mo lang lahat yan, magiging 1735. Okay, ito naman is total parking load. Okay, so ayan, meron tayong accumulation, which is ito, occupancy, ito, average occupancy, which is summation lang na itong lahat divided by kung ilan yan. So again, bilangin ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So divide lang natin sa 12. Okay, tapos ang total parking load, summation mo lang lahat to. So again, ang occupancy natin is accumulation over total spaces. Ang total spaces natin is usually given, ayan o, 40 daw. And then, ang time interval is given din, 5 minutes. Okay? So, basahin na maigi kung ano yung time interval. Kasi, sa previous problem natin, ang time interval naman is 15 minutes. Kasi 8 to 15. 8 to 8:15. Basta, ayan. Pero, for this one, hindi na hinanap yung ano, occupancy, atchucho. Basta, yun na yan. Bye-bye.